Ligayang taon nga pala sa inyo mga utol. Dito nga pala sa video makikita nyo. Kinakatay namin yung baboy. Huwag kayong mag-alala mga utol. Dahil kung sino yung nakikita yung tao dyan, siya yung pumatay dyan. Kaya wala kaming krimen na ginawa dyan mga utol. Pagpasensyahan nyo na nga. Dahil bago lang ako dito. Susubukan ko lang pala mag-vlog ngayong mga utol. Makikita nyo mga utol. Hawak-hawak na yung laman loob ng baboy natin mga utol. Siya nga palang tito namin na si Panot. Laging lasing pala yan mga utol. Ang lulutuin nga pala namin dyan sa baboy na yan. Dahil ang araw na to ay kaarawan ng aming lola. Dito nga pala yung nagbibideo yung aking pinsan. Kanya naman ang ngiting tagumpay ng aming tito. Dito nga pala yung nagtatawanan silang lahat. Dahil pinuputol na yung itits. Dito nga pala, sanay na nga maghawak ng etits yan si Tito Panot. Makikita nyo asintado lahat ang ginagawa niyan. Pero kung tatanungin natin, awa yung baboy dito mga utol. Pagpasensyahan nyo na mga utol. Ganyan talaga ang buhay. Ito ang parte ng buhay niya. Dito nga pa lang na parts. Hirap na hirap kaming katayin yan mga utol. Dahil ang mga kasamahan niya ay puro din baguhan dito. At hindi rin sanay. Lalong lalo na ako. Dahil ang ambag ko lang dito ay kakain. Dito nga pala ay binibilang niya kung ilang piraso yung bituka ng baboy. At makikita nyong hinihiwa niya na yung etits. Dahil yan ang umagahan niya mga utol. Lamas na lamas nga pala yung etits dito mga utol. Kasi sabi niya nga, namimiss niya na daw humawak ng ganto mga utol. Matagal-tagal na rin panahon daw. Bago niya uli naranasan ito mga utol. Makahawak ng etits. Ng baboy mga utol. Partida pa yan mga utol. Dahil lasing na rin yung kumakatay niyan mga utol. Siguro ang tulog lang niyan ay 1 oras lang. Tapos iinom na naman niya ng alak mga utol. Pero pag nalitsyon na yung mga utol, masarap naman yung lasa mga utol. Dito nga pala hindi nyo makikita kung paano lutuin yung mga utol. Dahil ang binidyohan lang dito kung paano katayin yung baboy utol. Pagpasensyahan nyo na kung sino yung mataba dyan. Tamang hintay nga lang kaming bibigyan kami dito ng karne mga utol. Tsaka laman loob. At yun ang aming lulutuin mga utol. At yun na rin yung umagahan namin dito. Dahil di pa kami natutulog at kumakain mga utol. Dito nga pala yung masaya-saya ang usapan nila. At maririnig nyo lang yung boses ko. Makikita nyo naman kung gaano kasaya yung kumakatay mga utol. Sabi niya tiba-tiba na to. Sa pagtanggal pa nga lang ng laman loob ng baboy ay inabutan na kami ng 1 oras dyan mga utol. Kaso nga lang ito lang ipapakita namin. Yung mga highlights. Kita nyo ang laman loob ng baboy dito mga utol. Kahit patay na inaawat pa rin yan. Baka daw makawala. At wala kaming litsong ngayong araw na to. Kaya masyadong bantay sarado itong baboy na to mga utol. Dito nga pala yung makikita nyo nilalamas-lamas yung itlog ng baboy mga utol. At dito nga pala puwet na naman yung bubutasin at kukunin. Dahil masarap daw to sa bawan, lagyan lang ng asin. At yun ang ilalagay natin sa kanin natin mga utol. Pero di namin ginawa yan, baka maniwala kayo. Uto-uto kayo pag ganyan. Dito nga pala sanay na siya sa pagbutas ng puwet. Aba, alam na natin kung ano yan. Kasi sabi niya ang kabataan niya daw. Habulin daw siya ng mga babae na may lawit. Kaya yun, sanay na siya. Dito nga ay paldong-paldo na kami ni mga utol. Dahil meron na kami pang sabaw. Kita nyo naman kung gaano kasaya yung mga kumakatay. Pero wag kayo mga utol. Dahil tinapon namin yan. Pati yung etits. Sabi pa nga dito ni Jeffrey, iuuwi na daw yung puwet ng baboy mga utol. Pati na rin yung etits. Dahil masarap daw yan ihawin. Ewan ko nga ba kung bakit ang lakas ng kanyang trip. Dito nga pala pabalik-balik kami. Kasi lilinisin na namin yung lamang loob ng baboy. Yung iba'y ayaw umalis. Baka hindi na raw matira ng ulam. Hindi pa nga luto yung baboy. Nagmamadali na masyado. Kaya yung nagbibideo dito pabalik-balik. Kaya dyan ay nahihilo na rin ako mga utol. Ayaw ba naman umalis? At dito'y nagtuturoan sila kung sino maglilinis ng laman ng loob. Pero dyan ay isa lang iiwan namin at para magluto ng aming umagahan dito mga utol. Pinagmamadali ko na nga pala sila dito mga utol. Dahil ako'y gutom na rin. Baka mabawasan na aking bilbil mga utol. Dahil kawawa yung mga bulate sa tiyan kong nakatira.
Ewan ko nga ba bakit ang tagal-tagal nila dito at nagpipilian pa sila kung sino maglilinis ng laman loob ng baboy. Para bang mga baliw. Dito ngay makikita nyong may nakaupo na binibini mga utol. May hawak na tuta. Sabi ko sa kanya, katayin na namin yan. At yun ang gawing naming umagahan. At dito nga pala makikita nyong ito nga yung makikita nyo. Ang taong mag-iihaw ng aming umagahan mga utol. Ang pangalan pala niya ay Dax the Great. Alam nyo na kung bakit Dax the Great ang kanyang pangalan mga utol. Pagpasensyahan nyo nga palang ganito ang buhay sa probinsya mga utol. Huwag kayong mag-alala mga utol. Dahil malinis naman yung kakainin namin mga utol. Dito nga pala on the way na kami para maglinis ng lamang loob ng baboy mga utol. Papunta nga pala kami sa ilog mga utol. At doon na namin lilinisin yung lamang loob ng baboy. Makikita nyo naman kung naglalakad ay nahihilo ka. Dahil sa nagbibideo mga utol. Paano ba naman kasi puro tawa yung ginawa? Hindi man lang makapag-video ng maayos. Ang sarap sakalin. Sarap pagsasapakin hanggang makatulog. Dito nga pala yung naglalakad na kami. Nakikita nyo naman sa video, huwag kayong anga. Nakakasawa pala mag voice over. Ang sakarap manakit. Dito nga pala yung nakadating na kami sa aming destinasyon. At dito makikita nyo pababa na kami. Kahit dito wala sa ayos yung nagbibideo. Puro tawa yung ginawa ba. Ang laking kumag naman yung nasa video na yan. Parang tubol. Dito nga pala kami maglilinis ng laman loob ng baboy. Ganto nga pala sa probinsya. Kaya sa mga nangdidiri dyan, wala kaming pakialam kung mandiri kayo dyan. Baka bugbugin pa kita. Pero joke lang yun mga utol. Dito nga pala yung makikita nyong sipagsipagan tayo dito mga utol. Nakakapagod na nga pala mag voice over dito. Yan nga pala ang kanilang jersey. Pag magtatanim na sila ng palay. Kasi pag dito ka, sa lugar nila, kailangan mo mag jersey. Dito nga makikita nyong marami kami dito naglilinis mga utol. At puro pagpapakyut lang yung ginagawa nila. Lalo na tong nagbibideo mga utol. Nagbibideo nga para namang lasing. Ito nga pala maglinis laman loob ng baboy mga utol. Tatanggalin mo nga lang yung dumi sa loob at pupunitin. Dahil pupunitin niya mga utol, hindi katulad kasi yan ng isaw. Hindi naman kasi isaw ang ating gagawin dito mga utol. Gagawin ditong luto ay mga utol ay dinuguan. At ako na nga rin pala dito ang magluluto ng kilawin kung tawagin. Maganda dito maglinis mga utol. Dahil anli tubig ka na mga utol. At hindi mo na kailangan mag-igib. Dahil yung dumi, dediretso doon sa baba. Kung saan merong naliligo. At yun yung maganda. Nakakatulong tayo sa ibaba. Para bumango sila. Pero joke lang yun. Kasi yung mga naliligo dito ay kalabaw naman. Tsaka malinis rin to mga utol. Dahil ang tubig galing talaga sa bundok mga utol. At unti lang din ng mga tao dito mga utol. Minsan nga lang may makikita ka ditong nakalutang na kulay yellow mga utol. At yun yung minumukbang ng mga isda. At paggabi, yun din yung uhulihin natin mga utol. At yun yung lulutuin natin. Gagataan nga lang pala natin pag ganun mga utol. Yung mga isda na mahuhuli natin. At mas masarap kung maanghang-anghang yung lulutuin natin mga utol. Para di natin maramdaman. At malasahan kung ano yung kinakain ng mga isda dito mga utol. Pero okay lang naman yun mga utol. Dahil itatae rin naman natin yun. Kaya wag kayong mabahala. Dahil hindi naman masakit sa tiyan yun. Dito nga pala dire-diretso pa rin kami sa paglilinis ng lamang loob ng baboy. At dito nga pala tapos na kami. At ang kabilang panig ay hindi pa rin tapos. Nipilit kami at tinatawag na maghintay. At baka maubusan sila ng ulam doon sa kabila. Natatakot sila. Dahil patay gutom daw ako. Pero dito to yan mga utol. Uuwi na nga pala kami. Happy New Year mga utol.